Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? House Speaker Tambalos Romualdez, tila ba nang galiiti at nagalit sa mga aso niya? Galit si Tamba sa mga aso niya. Ano nga po ba ang dahilan? Kulang pa daw ang ginawa nila ditong pagpapahiya dito kay Vice President Inday Sara Duterte at sinabi umano ni Tamba na hindi daw siya satisfied na ganun lamang ang pagkakahiya dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano katarantado at kasakam or kasakim talaga itong si Tambalos Romualdez na ito sa pagpapahiya dito kay Vice President Sara Duterte. Dito nga natin makikita mga kaibigan, kaya lang naman nanalo itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay dahil nakipag-party list siya or nakianib siya dito kay Vice President Inday Sara Duterte na kilala naman natin na may malaking impluensya talaga sa ating bansa na tila ba siya ang rason kung bakit itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay nakaupo nanalo bilang kongresista at nakaupo bilang Speaker of the House ng House of Congress. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tunay ngang walang utang na loob talaga itong Tambaluslos Romualdez na ito at tila ba gusto niya pa atang mapaalis si Vice President Inday Sara Duterte ang rason kung bakit nasa posisyon siya na kanyang kinauupuan ngayon. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang wala nang pwedeng pagkatiwalaan ng mga Duterte na ito o ang pamilyang Duterte dito sa House of Congress. Kung meron man mga kaibigan ay iilan na lang at bilang na lamang ang mga pwedeng pagkatiwalaan talaga ng ating pinakamamahal na pamilya dito sa ating bansa, ang pamilyang Duterte, dahil nga hindi naman lahat ay tunay sa kanilang hindi naman sa pananalig kundi kanilang pagsuporta dito kay Vice President or sa pamilyang Duterte na tila ba ginagamit lang sila upang manalo dito or makuha ang loob ng mga mamamayan dahil nga 32 million voters ang bumoto dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Also, our comment section is open for your opinions and your mga hinaing. Maraming salamat po! Sabi natin, wag ho kayong masyado bumili doon sa mga alahas, yung mga relo, yung mga bag, mga damit ni Kimbo. Wala hong kwenta yan. Mga child's play ho yan kung ikukumpara natin dito sa mga matatandang congressman na to. Ito ho talaga, ito ho yung mga OG diyan sa House of Representatives. Kumbaga, kung sukatan ng kabusugan pagdating sa pagiging congressman, aba, meron ho bang tatalo diyan sa mga gurang diyan sa House of Representatives? Eh wala na hong tatalo sa mga ano na yan, sa mga tao na yan. Ano ho ba ang banat nitong si Atrasabante? Naku, kailan ho ba nakuhanan to? Baka noong May 27, 2022. Ba, pagkatapos at June, July, bago eleksyon, o tapos ng eleksyon, my new baby took the place of my C63S AMG V8. This is a smaller version, 4-cylinder, 301 horsepower, not so fast but lighter and economical. Still a Benz and an AMG. Hindi natin alam yung mga ganyang klaseng ano. Etong si Lolo Paduano, etong si Lolo Atrasabante lang ho ang merong kakayahang bumili niyan ngayong mga panahon na to. Kaya ho, kung binabatikos niyo ho etong si Kimbo doon sa kanyang mga sinusuot na koloretes, yung kanyang mga accessories sa katawan, wala akong kwenta yan kung ikukumpara sa mga binibili nitong si Atrasabante. Grabe ho, 'di ba? Napakatindi ho nitong si
Congressman Atrasabante. Dito naman ho mga kababayan, ito talagang si Sir EB. Saan ho ba nanggagaling itong mga larawan na 'to? Hindi, grabe naman 'yan, sir. Wag niyo hong gawin 'yan. Sabagay lalaki naman 'yang si Atrasabante kaya kahit magtanggal siya ng damit at ipakita niya yung ano niya, dibdib niya, walang problema 'yan. Pero ang sagwa ho, magdamit nga ho kayo. Yang mga ngayon ho mga kababayan, sa mga nasasakupan, sa mga constituent nitong si Atrasabante, kumusta naman ho ang pamumuhay niyo? Kumusta ho ang pamumuhay niyo habang ang inyong representante diyan sa House of Representative, kadalak-kadalak lang na nagkakahalaga ng 18 million, tapos meron ho siyang Mercedes-Benz. Kayo ho ba, kumusta ang kalagayan, estado ng pamumuhay ng mga nasasakupan nitong si Atrasabante? Rekta na ho tayo mga kababayan, makibalita ho tayo dito kay Madam Pamela, dito kay Sir Marlon ng Third Floor Studio. Kung ano nga ba ang nangyari diyan sa House of Representative pagkatapos ho nilang nag-conduct ng hearing na kung saan dinaluhan nitong si Vice President Sara Duterte. Nagkaroon daw ho ng pagpupulong. Pinatawag ho sa opisina itong mga crocodile na 'to, nag-report ho sila dito kay Tambaluslos. Ito balita galing kay Madam Pamela ng Third Floor. Inquiry or hearing kahapon na naganap sa HOR, di ba nag-end siya para to give way do sa formal session nila sa plenary na pag 3 p.m. Nagsiakyat ang mga amuyong di umasabi sa'yo, kaibigan natin yan nasa COMSEC eh. Nagsiakyat at nag-report doon sa kanilang Panginoon doon sa opisina niya at sabing, wala yun. Ginawa lang ni VP Sarang katawa-tawa ang kanyang sarili. Alam mo yung nandun na sila sa echo chamber nila na wala na silang pinaniniwalaan na iba, kundi yung sila lang ang magaling. And narrative na lang nila. Yes, and all the time, kapag ganun Marlon, yung hindi mo na nakikita yung mali sa ginagawa mo, it always results to your creation ng mga wrong decisions. Correct. Tama ho yung sinabi na yun itong si Madam Pamela. Kahit ho dyan sa Malacanang, ganun ho, meron ho silang bubble doon na kung saan lahat ng nandun sa bubble na yun, yun lang ho pinapaniwalaan nila. Lahat ho nang nagsasalita doon sa loob ng bubble na yun lang ho mga pinaniniwalaan ng Malacanang. Diyan sa House of Representative, di naman, diyan sa Senado medyo okay lang, pero yung sa Malacanang, diyan sa House of Representative, kung paano ho linarawan itong si Madam Pamela, ganun na ganun ho ang nangyayari. Hindi na ho nila tinatanggap yung kritisismo o obserbasyon ng ibang tao na magbibigay ng komento kung ano yung mga pinagagawa nila dyan. Basta ang kanila, tama yan, kaya nating itakbo to hanggang 2028 at mapapanalo itong si Martin Tambalus Romualdez. Doon ho nakaset ang kanilang utak ngayong mga panahon na to. Galing talaga nitong si Madam Pamela. Correct. Teka, tama. Ulit, binuksan mo na yung session o hindi? Hindi. Bago mag-session, nagsiakyatan ng mga Okay. yung mga nandun sa sa inquiry na yon. Yung mga takdogs. Yes, yung mga, parang yun nga daw, Vicky, may kumakaw. ginawa na lang daw na katawa-tawa ng isang Sara Duterte ang sarili niya by being there and by, not taking an oath especially. Yung ginamit nilang salita, ginawa katawa-tawa, hindi ba sila nagmukhang katawa-tawa? Kaya naman, ang isa, I believe, sino man, asa na tayo? Yung were saying? yung mga attack dogs na nagsiakyatan. Tapos, ang sabi ng Yung principal mga nila, dogs. nung Panginoon nila, Panginoong Los Dos, Wala lang daw yon. So, ang nagmukha raw katawa-tawa si VP Sara. Ang totoo, sila ang nagmukhang katawa-tawa sa ginawa ni VP Sara sa kanila. Kasi, naisa na naman sila. bago yan, Marlon, they did send an invitation to the Office of the Vice President para siya ay isa sa maging resource person. Witness, hindi resource person. Maging witness. Resource. Kasi ang witness ang Ang dapat witness na ang nag-o-oath. okay. Kaya pinanindigan niya na hindi siya mag-o-oath kasi Resource lang person man ako. siya. Tama. So, they sent the invitation sa OVP but they did not expect for her to be present dun sa inquiry na yon.
So, nung Correct. dumating siya, Kasi dalawang sunod-sunod na hearing diyan sa committee ng APRO, hindi ho siya dumalo. Tapos biglang nagkagulatan. Pati nga ho media hindi ready, 'di ba? Ang konti lang nung magko-cover nung hearing. Pansin niyo ho ba 'yun? Walang masyadong mga tao doon sa hearing. Nung biglang dumating si VP Sara, biglang nagkagulo itong mga tambaluslos. Nagkagulatan. totoo na nagkagulo, as in literal na, alam mo yung literal na ingay ng chair na kapag yung bigla ka napatayo, di ba yung chair mo magki-create ng ingay? Sa mga Naku, nandiyan na kanya-kanyang si Sara, opisina, ganun nag-create siguro. ng ganong ingay nung nalaman at naitimbre sa kanila na nandito si VP Sara. At nung umakyat ang news dun sa taas, yun, dun na sila nagkagulo na anong gagawin, tapos sinong bababa, sinong At saka may mga inubiga talaga eh. No? Oo. May mga pililit na kailangan puntahan niya yan. Look at Swansing, who, that lady girl Swansing, Oo. who recycled her PowerPoint presentation during the budget hearing. Yung Diba? parang pinabili na Ready suka. ulit, pinlay ulit, di ba? And look at Franz Castro, nagkandagargal-gargal ang pagtatanong, di ba? Also, Hindi, kahit panoorin niyo ho ulit, yung mga tanong ni Franz Castro hindi ho ready para tanungin itong si Vice President Sara Duterte. Wala hong mga tanong na intended talaga kay VP Sara. Bagkus yung mga notes nila nakalagay ho lahat doon para diyan sa COA at diyan sa DBM. Yung tanong para doon sa dalawang ahensya na yon. Wala ho sa Office of the Vice President. kakasimula ng Pansinin nyo. inquiry, Marlon, the chair himself, what's his name? The Chua guy. Nag-break kaagad. Parang to prepare everyone dahil nga dumating na ang isang VP Sara. Kasi nabulaga talaga sila. No? Oo. Gulat. Hindi nila ay naasahan. Oo. Ano ba ang inquiry na ginanap kagahapon, Marlon? Ito ay inquiry for good governance. And it is in preparation, 'di ba? Sinabi na natin na parang 2 weeks ago sinabi na natin na luto na ang impeachment. Tama. At ang ginagawa nila ngayon, tama din naman yung sinabi ni VP Sara nung ano tawag dito? Ambush interview niya, nung in-excuse na niya yung sarili niya, na sila ngayon ay nagta-trial and error kung ano ang magiging reaksyon ng tao at kung paano nila gagawin at paano nila i-establish ang mga premise and grounds for impeachment. Kumbaga prelude na to, no? Yes. Prelude oo. na para sa impeachment trial. Grabe, apakulang yan ang administrasyon na to. Pero nakakatuwa pa. Nagmukha silang mga katawa-tawa. Yung mga attack dogs, literal, nagmukhang sisiw. Na kulang na lang isa-isang, actually, sinagpang talaga ng isang agila na sa katauhan ni Vice President Sara. Dahil tulad ng sabi mo, lahat sila nabigla, lahat sila nabulaga. At hindi nila inaasahan na darating ang VP Sara nung araw na yun, nung oras. Correct. Unang nagulantang ang komite, Marlon, nung pinatayo na yung mga resource kasi ang general understanding natin yan, kapag nandun ka, is you are in general a resource person kasi kukuhaan ka ng impormasyon. Tama. Regardless if you're being a resource person, is you are a witness, a victim, or an accessory to the crime or whatever. Basta resource person ka. Basta resource person ka. And then only yesterday we understood na iba ang pagiging resource person sa pagiging witness mo. And that was made clear by the VP herself, Sara Duterte. At yun yung yun yung silver lining dito. Kasi isa pang Vice President Sara ang nakapagpalinaw sa ganitong klaseng issue na kahit sa Senado pa, alam natin yan. Pag ikaw inimbita ka, considered as resource person ka. Pero malino naman talaga na malaki ang pinagkaiba pag ikaw ay resource person at isang witness lamang. Correct. Sasabihin mo lamang yung nalalaman mo. Kaya
minsan galit na galit or madalas galit na galit tayo kapag ang isang resource person sa katauhan ng isang, sabihin na natin recent event, sa katauhan ng isang Harry Roque, At katauhan pa ng isang Agent Jonathan Agent Morales. Morales, Oo. ay sinasight in contempt at ikukulong o i-hold for some time. Na parang, how dare you na papuntahin ako sa bahay mo dahil birthday ng anak mo at ninong ako, tapos sasabihan mo kung ako yung may sala. Di ba? Parang inimbitahan mo lang naman ako, tapos hindi mo ako pinalabas ng bahay mo. Inimbitahan mo ako tapos i-hostage mo pala ako. Yun nga. Correct. Kaya ngayon, parang nakakatakot na ngayon na nagpi-play ng role ang mga chambers na ito na Kongreso at ang Senado na as if they are the court na nagsasabi at yung inaano na nila, fina-finalize na nila, ikaw may sala ka. Ikaw dahil ayaw mong sabihin yung gusto naming marinig, ma-contempt ka. Yung ikaw guilty ka na, sa mata namin guilty ka na. Ganun lagi ang judgment. Kaya nga ang tanong dito, Pam, paano na? So ito bang ginawang paglilinaw, saka yung ginawang pagbara sa kanila ni VP Sara, sa tulong na rin ng pagpapaliwanag ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na malaki ang pagkakaiba sa isang resource person at saka sa isang witness person, paano na to? Ito na kaya yung magiging daan para sa mga susunod na pagdinig, hindi lamang sa House of Representatives, kundi ultimo sa Senado, ay kailangan may distinction talaga na lahat ng iimbitahan nilang personalidad, kailangan malinaw kung resource person lamang sila o witness lamang sila. At kapag resource person ka, hindi ka kinakailangan o hindi ka obligadong mag-oath sa harap ng committee. Samantalang pagka ikaw ay witness, base dun sa rules ng House, kailangan ka mag-oath. Diba? Kaya Marlon, ano sila disgruntled sila or yung, alam mo yung how do you call it? Nataranta. Tarantatious sila, natataranta sila sa mga nangyayari because everything for them is a first. First time nilang may lumalaban sa kanila. First time nilang may naninindigan. At itong mga first time na to, nakikita nating tama pala ang grounds or basis ng paglaban ng isang VP Sara. Natatakot sila ngayon that ito ay magiging president sa lahat ng mga pwede pangganapin na hearing dyan na ang isang resource person ay pwedeng i-refer na bakit si VP Sara pinayagan ninyong hindi mag-vote. Siya ay resource person. Nandito ako ngayon bilang isang resource person, hindi rin ako mag-vote. Magkakaroon na ng gano'n. So ito na yung magiging president, no? Oo. Ito na yung kinatatakot nila na naitatama this time around ang mga mali nila. And alam mo ano catch pa rito, Pam? Dahil dun sa pagkataranta nila, yung dapat na stick to the plan nila ay medyo na-discarril. Oo. Na-discaril. At tapos hindi nila lumiko, biglang liko. Kasi isa pang hindi nila inaasahan dito yung nagpakita ng kagalingan at katapangan ng isang Congressman Dante Marcoleta na maraming question. Totoo yung argumento. Sobra. Binastos. Yung naalala ko yung Teka lang. Ito nakita ko una kay Sir EB, Hugalbot. Ngayon, itong si Pambansang Dalaga, itong si Madam Pam, ito basahin ko lang ha. Sino ba ito nakaano? Tinakpan pa talaga ang mukha. Kitang-kita naman ha. Tapos pa lang ng mukha, hindi na talaga mapagkakatiwalaan. Ano ba caption niya? Siya na ba ang next na kakulab ni Salome? Sino ba si Salome? Lagi yung natin nababasa yung Salome na yan. Madam, sino sa Salome? Pakikomento nga dyan sa comment section. Sino kilala niyo ba si Salome? Di ko natin kilala si Salome. Cheno siya. Lolo mo siya. Uy, busy siya, madam. Tinanggal ka sa PCO na hindi ka man lang sinabihan, di ba? Na walang pasabi. Sa kanya, tinanggal siya bilang committee vice chairman. Ito yung Blue Ribbon Committee pa. Ng version ng House. Version ng House. Na hindi ka man lang kinausap, di ba? Tapos, masyadong,
Masyadong pambabastos yun. Nabasa na lang niya di umano sa isang gazette yata na hindi na nga siya vice chair ng committee na yon. Totoo. And he was assuming that if you are no longer the vice chair, you remain as member, di ba? Tama. Pero ang sinasabi is yung kanya palang appointment di umano ay pagiging vice chair lang, and that does not necessarily translate to his being a member kapag nawala sa kanya yung yung appointment niya. Teka lang ha. Teka lang po. Mabilisan lang to. Hoy, ROTC, matutulog na lang ako ha. Tigil-tigilan mo yan ha. Hindi maganda yan. Ano to? Not for resale. Tapos, 29 per kilo. Labo, ano yan? Sasabihin na naman niya, hindi, linagay lang yan. Walang ganyan yan. Pati ba naman yung nagpiprint ng mga sako ng pinamimigay na bigas, bangag din. Labo. Grabe itong administrasyon. Correct. Saka inalimbawa niya, bakit yung kay Speaker Gloria Macapagal-Arroyo? Diba? She remained She a remained na member. naging at deputy. Oo. From deputy, ginawa siyang deputy. Tapos tinanggal ka ng vice chairman, tinanggal ka pa bilang miyembro. Why are we discussing this even if we're talking about Sara Duterte? It's because we want to establish the fact na ganyan sila walang karespeto sa tao, unang-una na, sa posisyon na ibinigay sa kanila at sa proseso nila sa sarili nilang tahanan. At kaya natin Correct. ini-establish yung ganitong klaseng premise, Pamela, kasi 2 days ago, malinaw yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez na kailangan dumaan lahat sa proseso at kailangan kilalanin ang prinsipyo ng transparency and accountability. At dahil pinipigilan nyo ang isang Congressman Dante Marcoleta na magsalita, ibig sabihin nito, hindi nyo kinikilala ang sinasabi nyong prinsipyo patungkol sa transparency and accountability. Na inulit naman ng isang Congressman Luis Tro kahapon yung ganyang linya at yung ine-emphasize nila na ito ay tungkulin ng House, na sila ang merong power of the purse and all. But look, ano na lang it's as simple as sinabi mo pero hindi mo ginagawa. Pilit mong sinasabi pero pilit mong hindi magawa. Okay. So dito, sinabi niya ni Luis Tro, di ba? Kapangyarihan nila yun, karapatan nila yun bilang miyembro ng Kongreso. At wag daw silang yuyurakan. Wag daw sila yuyurakan. Kung talagang in aid of legislation ang plano nyo, kung bakit naman si Vice President Sara Duterte lamang ang tinutumbok nyo, samantalang malinaw doon sa ginawang pagtatanong ni Congressman Marcoleta sa mga kawani ng Commission on Audit, kung meron pa ba ibang mga government agencies, particular ang mga local government agencies at iba pang mga military offices na may mga intelligence and confidential funds na na-issuehan nila ng disallowances. And hindi masagot ng COA, nataranta rin sila kasi alam na nila na ang premise na nilalatag ni Congressman Marcoleta noong mga oras na yon na kung may mga disallowances din sa iba't iba pang ahensya ng gobyerno, bakit hindi rin sila ipatawag? At Correct. bakit nakatuon lamang ang investigasyon ngayon patungkol sa Kay Vice issue ng President Sara disallowances sa kay Vice President Sara Duterte? I think COA also were not aware na Nabigla darating sila. ang isang VP Oh. Sara At saka nabigla sila dun sa argumento ni ni Marcoleta Kong na ang galing pa. ilang ahensya ba Ang ahensya pa ba galing. ng gobyerno ang merong notice Ang of galing, disallowance? nailatag niya yung nung kahit nung mga nakaraang hearing pa, nailatag niya na bakit na nagmamadali kayong busisiin ang isang Vice President Sara patungkol dun sa issue ng disallowances, samantalang August 24 pa lamang inilabas yung issue yun ng Commission on Audit. And she has Tapos 6 meron months. siyang 6 na buwan na para sagutin ito. Tapos hindi pa nga nasasagot dun sa partikular na ahensya ng gobyerno na siyang tunay na may karapatan para pagpaliwanagan ni Vice President Sara Duterte ay ito ang mga
attack dogs. Parang Sabi ito mo. ang mga attack dogs, parang mga nakakita ng buto na buto na may laman sa katauhan ni Vice President Sara, na lahat yung mga attack dogs gustong sagpangin ang isang VP Sara, at nagpapatunay ito na hindi to in aid of legislation, kundi in aid to para lamang itong investigasyon na to para lamang sirain, durugin at wasakin ang popularidad ni Vice President Sara Duterte. Ano, Marlon, kasi tinanong din si VP Sara during her exit na bakit sa tingin niya na ito ay in preparation for an impeachment process against her. Dahil sa tatlong salita na nabanggit doon. Ito ay ang malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Ano ang ibig sabihin ng nonfeasance para sa nakakarami na ito ay ngayon lang. Ito usually kasi sa gobyerno talaga ginagamit. Ang nonfeasance is failure to perform an act that is required by law. Ang hindi mo pagganap sa isang tamang aksyon na naayon sa batas. Nonfeasance. Misfeasance. Ito ay transgression, especially a wrongful exercise of lawful authority. Ito ay iyong yung overuse, yung abuse of authority. Parang wrongdoings. Okay. Ang malfeasance, ito yung wrongdoing. Ang wrongdoing. Okay, Is wrongdoing, especially by a public official. Misfeasance is the wrongful exercise of lawful authority. Halos isa meaning no? Kailan? Tineteknikal. Ang pinakaisa dito is isa kang public official na may ginawang mali, na merong gagawing mali, at merong mali na hindi sang-ayon sa batas. So, ikinahon nila yung hearing na yon doon sa premise na yon. Kaya ang isang VP Sara was made aware na ito na yon. Although siguro prior to that, alam na natin na alam naman natin, Marlon, sinabi na natin yan. Luto na. At naging title ng content natin. Nagpa-practice na sila ngayon kung ano ngayon ang magiging reaction ng tao at kung paano nila ilalatag para magkaroon muna